Marapat sa Andrek mo. kaput. Madaling araw na po siya nun umuwi. Tinignan ko yung cellphone niya. Tapos nakita ko doon yung mga chat conversation nila. Nadidetect ko siya kung nasan siya. Lagi niyang hinahatid yun. Ako nga hindi na niya ako hinahatid eh. Kaibigan ko lang po yun. Sir, kung kaibigan, sir, wala naman Kaya siguro sa ako, kaibigan, sir, napupunta, sir, sa tapos mga ano siya, hotel. ganun naman talaga, mahal mo yung kaibigan mo. Sir, Didimanda kita, ipapakulong talaga kita. Kayong dalawa ng babae mo. we can file a case laban sa kanila, civil case and then criminal case. Sasampalin ko sila pareho. Ituloy mo na yung kaso, ma'am. Dahil Parang nung nahuli ko sila, hindi ko sila sinampal. bigyan talaga dapat ng leksyon to, ma'am. Sila ng kanyang kabit. So, ang pinaka, po ninyo, ma'am, request sa inyo pong mister ay magbigay siya ng 20,000 at pampa-check up po ninyo. Tama po. Opo. So, sir, based po doon sa request ni ma'am sa inyo, kaya po ba nating i-provide? Sa ngayon po, nag-resign na po ako sa trabaho, kaya hindi ko po ma-provide yun. Ang sa akin na lang, pag nakahanap ako ng trabaho, doon na lang po. Suportado naman siya ng for how many years po sa tagal namin pag-asawa. Kaso hindi lang siya nasuporta kasi nga po, yung bayad sa credit card, hindi niya po binibigay sa akin. Halimbawa, pag nakahanap man siya ng trabaho, kailangan ibibigay na niya sa akin yung magiging sweldo niya. Kasi kahit minsan, simula na nagsama kami, hindi ko hinawakan ng ATM niya o pera niya. Sa pagitan nyo na po yun kasi wala po tayong atas na direktang nagsasabi na lahat po ng sahod ni asawa is kailangan hawakan ni misis. So na kay sir na din po yun kung magkano po, depende po sa kaya niyang ibigay sa sinasahod niya pag po may trabaho na si sir. Okay naman po, sa akin naman po, madam, binigay ko sa kanya lahat ng suporta. Pamilya niya, kapatid niya. Wala ko, hindi sa sobrang tagal po namin na mag-asawa. Wala siyang masasabi sa akin na pinabayaan ko siya, minatrato ko siya, wala. Kasi hanggang na-hospital siya, supportado pa rin ako siya, lahat sa mga gamot niya. Wala akong pinabayaan sa kanya. Alam ni Ami yan. Nagkataon lang talaga na nagkaroon lang kami ng away na mag-asawa. Para maging clear din po tayo, ang demand po ni ma'am, pagka po nalaman niya or nahuli niya kayo ulit na mayroon ba kayong komunikasyon, hihingi po ulit siya ng tulong para po ituloy na po ang demanda. Kasi Okay hanggang ngayon po, hindi ko iuurong ang demanda ko sa kanila. Hanggat hindi niya napapatunayan sa akin. Kailangan gawin niya sa salita at kailangan patunayan niya yun na hindi lang puro salita ang ginagawa niya. Kailangan gawin niya. Pero kayo po ba, ma'am, kayo po ay nagsasama po sa isang bahay? Ngayon po, nasa pamangkin ko ako nakatira. Umalis muna ako sa amin. Kasi sa ngayon, hindi naman agad-agad mapapatawad ko siya sa ginawa niya sa akin. Kailangan ipakita niya muna sa akin at gawin niya. At patunayan niya na talagang nagsisisi siya at hindi na niya gagawin pa yun. So, ano po ba yung naiisip niyo, sir, na paraan po para po masuyo si ma'am? Opo, sa akin naman po, for more than 5 years, na simula yung pandemic, hindi po kami kasi nagsasama sa isang higaan eh. Kaya sabi ko sa kanya, bago pa mag-pandemic, mahirap namin ganun, di ba? Kasi sabi niya, hindi pwede siya mabuntis. Kasi pag nabuntis siya, siya sa ospital, puro may COVID, di ba? Ayun ang problema, kaya hindi siya nagganyan. Hindi kami nagtabi for more than 5 years na. Kaya sige kapitbahay namin, alam yan na gano'n nangyayari. So sa akin naman po, di ba? Sana po, ang ginawa niya, pag-uwi niya sa trabaho, kumain siya, huwag na siya umalis, di ba? Kasi sa akin, ako lang naiwan sa tinitiran ko, wala akong makausap, di ba? Ang balik niya, gabi na, 9:30, 9:45, nauna niyo pinanood yung mga palabas sa TV. Sa kanya naman, may cellphone naman. Gabi ka na kasi dumadating, di ba? Simula nung nagkaroon ka ng sasakyan, ano oras ka ba umuwi? Ang aga-aga kong dumadating, 5:30, nandyan na ako sa amin. Ako lang mag-isa. Sa tagal naman din na, lagi siyang wala. Lalo na nitong this year, kung umuwi siya, anong oras? 1:00, 2:00, 12:30, 3 times a week kung kasama niya yung babae niya. Kaya hindi ko siya agad-agad nasasabihin niya na bumalik ako sa kanya, makisama ako ulit sa kanya. Siyempre, kailangan patunayan muna siya sa akin at ipakita niya na talagang yung babae na yun ay wala na silang kaugnayan bago ko siya babalikan. Kami, more than 5 years na talagang wala kaming pagsasama sa higaan, di ba?
Kasi ay mag-asawa, malit lang ang tirahan namin. Hindi pa kami magkasama. Ako, sa sofa bed ako nakahiga, siya sa kama. Kasi sinabi ng kabilayan namin, kaibigan niya, wala namang papayag na lalaki na gano'n. Ano, syempre, wala kang confidant, wala kang makausap, di ba? Ba't hindi niyo po ginawang kausapin siya? Yung mga hinaing niyo ay nag-open kayong dalawa. Sinabi mo yung kakulangan niya, para po hindi kayo humantong sa Oo. ganyan. Kaso po, madam po, yung 2023, hindi na po siya talaga pwede kasi na-operahan siya. Ako nga ho, tagalaba ng damit niya for 1 year and 5 months. Naglaba ko niya ng mga damit Kasi niya. po talagang Hindi hindi siya na pwede. pwede. Hindi siya Kasi pwede. nga, inoperahan. Inoperahan siya. Pero pwede naman din kayong magkatabi kahit hindi pa pwede. Eh, nasa sa kanya na po yung problema. Kasi dalawa lang kami sa bahay. Kung gugustuhin niya, pwede naman siyang tumabi. Pero dahil siya nandun siya, siguro dahil lagi siya may ka-text, may ginagawa siyang kalokohan, tapos naglagay siya ng pin code sa cellphone niya, tapos lagi siyang may katawagan, lumalabas siya doon sa labas, lagi siya nasa sasakyan, anong oras ba siya bumabalik? Hinahayaan ko lang siya sa ganung ginagawa niya. Before mo nalaman na merong babae si Sir, ganyan na yung sitwasyon na magkahiwalay. Opo. Kung More than 5 years baga, na po. may contact ako doon sa trabaho niyo. Ayun naman. May contact ako sa trabaho niyo, na tumatawag ako doon kung nasan ka, maaga ka umaalis. At andyan ang pamangkin ko na magpapatunay na hindi ka nagbabantay na matagal doon. Kahit noon pa, ang pag-aasikaso ko sa kanya, sobra-sobra. Lahat inaasikaso ko siya. Inasakaso na naman niya ako. Kaso nga po, yung bago mag-pandemic, na talaga, wala na talaga kaming, Ayun ang hinanap ni Sir. Pero at all cost po, sir, kasi syempre po may asawa tayo. Sunod po sa mata ng Diyos, mata ng batas, mata ng tao. Hindi po natin dapat hanapin sa ibang tao kung ano man po yung pagkakulang ni Kailan Mrs. po? Kasi hindi naman po talaga maalis sa pag-aasawa yung magkaroon ng problema, hindi pagkakasundo. Sobrang normal po yun. Abnormal na po ang mag-asawa kung hindi po nagkakaroon ng problema. Kaya lang nga po kasi, siguro nagkamali po tayo ng way para ayusin yun. Imbis po na ayusin natin, mas lalo po natin dinagdagan. Dinagdagan ng problema. Ngayon po, kaya po tayo humantong sa ganito, nandito po tayo ngayon. So sir, sana po, isa sa demand ni ma'am, tigil na po natin. Hindi naman, wala naman po sa pananakot o ano, para din po maayos. Sayang naman din po yung pinagsamahan nyo ni ma'am. Diba? Hindi naman po kayo aabot sa pag-aasawa kung wala pong namuong pagmamahalan sa inyo. Yun na lang po yung tingnan natin doon. Sayang po yung mga panahong nilaan nyo din. Diba po? Tsaka mas maganda pong maayos kaysa may makita tayong magdusa pa dito sa pangyayari. Matuto na lang po tayo sa mga naging pagkakamali natin. Imbis na sandalan yung isa't isa, tinulak yung isa't isa palayo sa inyo. So ngayon po sir, para po maging maayos tong usapin natin na to, bukod po dun sa demand ni ma'am na sustento na sa ngayon, hindi nyo po maibibigay. Makipag-communicate po kayo dito sa barangay namin kung gusto nyo pong makipag-usap kayo man tungkol sa sustento pag may trabaho na po May kayo. trabaho naman po. Ano po maayos pa natin? Oo naman. Hindi Sana na, Sir, hindi po bumalik sana yung dati humantong yung sa... kung po pwede pa. Okay lang, pinabalik ko na po siya sa tirahan namin. Oo, sana Sir. Ikaw ma'am, gusto nyo ba? Okay, mas, Bagay nyo ma'am Okay Sa, ba? sa akin, hindi. Mahal niyo hindi pa ba? pa sa ngayon. Hindi pa sa ngayon. ngayon. At hindi Okay. madali. Pero mahal niyo pa po ang Mahal asawa niyo niyo. po ba? Siguro, hindi ko masabi. Wala, naiyak na si Ma'am. Kayo sir, mahal mo pa Yung si totoo, ma'am. Sir. Oo naman. Ha? Ilang percent? Sobra-sobra po. Talaga? Iiyak na si sir. Oo nga. Ganun talaga eh. Hindi na dapat kayo humantong sa ganito eh, di ba? Kung kayo ay nag-uusap po, na totoo lang, kung kayo ay open sa isa't isa, yung pagdating na ba, mas maigi nga po yung nagsisigawan pa kayo, nabubulas na sasabi niyo yung lahat. Magkakaintindihan kayo eh, nung mga ayaw at gusto niyo eh. Mas okay pa po yun. Sana po, maayos natin, sir, ha? Opo naman. Ma'am. Yun lang ang ano ko na sana, wag na siya makipag-communication dun sa babae. Kasi sobrang mahirap sa akin yung ginawa nila. Dahil kaibigan ko yung kasama ko sa trabaho ko. Kaya bago ko siya balikan or makisama sa kanya, ipakita niya at patunayan niya yun. Para iurong ko yung demanda ko sa kanila. Pero hanggat hindi ko yun nakikita, hindi magbabago ang isip ko na iurong yung demanda sa kanilang dalawa. If ever ba ma'am, meron po ba kayong counseling po, lalo na sa mag-asawa, na pwede pong i-offer po sa kanila? Meron naman pong mga counseling tayong ginagawa. Willing po ba kayong mag-undergo ng counseling? Opo. Oo naman po.
Kasi may mga bagay po na minsan mahirap po talagang i-open up kahit po sa ating mag-asawa na. So, siguro po, sa tulong ng counseling, baka po mas maliwanagan tayo kung paano po yung tamang paraan para pong mas mabuksan natin yung kalooban natin para sa isa't isa. So, open naman po tayo sa counseling. Pwede po kayo makipag-communicate sa amin sa mga schedules nyo. Titignan po natin yung availability po ng schedule ng counseling. Ang gusto ko lang, talagang layuan niya yon. Tapos pagka, yung cellphone niya, kailangan walang PIN. At aminin niya at pumirma siya ngayon at talagang nagkaroon siya ng relasyon doon. Yun ang kailangan ko na proof na hindi na siya makikipagkita pa doon. Ganun po. Mamagan po sa specific demand natin kasi hindi po natin mapipilit si sir na aminin o kung ano man po yung relasyon nila. Kung ano lang po yung bukal sa loob niyang i-share sa atin, yun lang din po yung tatanggapin namin dito. Pero, syempre po, at the end of the day, decision niyo po yun, guts niyo po bilang asawa kung paniniwalaan niyo po yung mga salaysay niya. So, Sarado malilim pero nakabalik na siya. Amin. depende lang. Sir, Bukas din daw. bigyan o. Sabi, dali. Pasensya ka na ha. Ami, di ba, nag-message ako sa'yo maraming beses na sana maayos na natin to. Bumalik ka na doon sa amin. Wala namang kasama na eh. Paano natin magsisimula ng back to zero, di ba? Kung wala ka, di ba? Hindi kami naiiyak. Pasensya ka na ha. Balik na natin yung dati natin pagsasama, di ba? As mag-asawa. So, sobrang tagal nga, sabi nga nila, sayang, sabi ng kapatid mo, sabi ng bayaw mo, sayang daw talaga. Minsan nagkamali, di ba? Sana mabigyan mo another chance, di ba? Last chance yan, di ba? Sa ngayon kasi hindi ganun kadali na mapatawad ko siya agad sa ginawa niya sa akin. Hindi ganun kadali. Gusto ko munang makita at ipakita mo sa akin na totoo ang sinasabi mo at gawin mo at hindi lang puro salita na hindi ka nagagawa ng ganyang kalokohan o makikipagkita pa kay Mary Angcolipano or sa iba pang mga babae. Patunayan mo muna yun bago ako bumalik sa'yo. Ano naman gagawin ko? Simula ngayon. Noon pa, di ba? Yung nakaraan pa. Kaya wala na nga eh. Nag-resign na ako sa trabaho. Gano'n na talaga. Nasa-sacrifice na lahat. Sa app niya nga po, hindi niya pa tanggap. Understandable naman yun. Kasi nga, syempre, lahat kami apektado na nasaktan siya. Nasaktan rin ako. Lahat kami, di ba? Kaya understandable naman yun. Para it takes time pa. Maraming salamat po sa inyo, ma'am, and Sir Albert, no? Sana po matupad po natin yung pangako natin kay Ma'am Ami. Ako po ay nagpapasalamat sa Rapid Tulpo and Action at sa lahat ng staff na tumulong at nag-assist sa akin at sa lahat ng aking mga kaibigan at sa barangay na nag-assist sa akin na tumulong din. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa kanila. Maraming salamat din po kay Senator Rapid Tulpo and Action at ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat.